Mga kastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang Kill Boksoon. Enjoy watching! 한희성 손대. 언제나 MK 같은 회사 때문에. Nagsisimula ang pelikula sa gitna ng isang nakaharang na kalsada, nagising ang yakuza na si Oda, at natagpuan ang sarili na nakasuot lamang ng kanyang underwear habang kaharap si Boksoon, ang tanyag na assassin. Sa halip na agad siyang patayin, ipinaliwanag ni Boksoon na natutunan niya mula sa kanyang anak na si Jae-yong na ang mga bagay ay dapat gawin ng patas, na napag-usapan nila ng marinig ang balita tungkol sa senador na tumanggi sa mga akusasyon na ang kanyang anak ay nandaya lamang kaya tinanggap sa kolehiyo. Kaya upang maging patas, binigyan ni Boksoon si Oda ng isang espada upang mapagtanggol niya ang sarili, habang siya ay makikipaglaban gamit ang isang pang-ahit. Nagsimula ang isang matinding laban sa pagitan ng dalawang magagaling na mandirigma, ngunit sa huli, si Oda ang nanalo at napatay niya ang bidang si Boksoon. Sa pagpapatuloy ng pelikula, bigla na lang siyang nakitang buhay pa, dahil si Boksoon ang bida sa pelikula at ang laban na yun ay isang prediction lamang ng sitwasyon na tulad ng ginagamit na hockey ni Red Hair Shank. Dahil alam niyang hindi siya mananalo sa laban ng hand-to-hand combat, nagpasya siyang mandaya at barilin na lang si Oda. 미안. Pagkatapos, umuwi si Boksoon, kung saan natuklasan niyang nagtatago ang kanyang anak ng mga sigarilyo. Ito ay nagpaalala kay Boksoon sa nangyari noong nahuli siya ng kanyang abusadong ama na naninigarilyo at pinakain siya ng sigarilyo. Nang umuwi si Jae-yong, nag-iisip si Boksoon ng maraming senaryo sa kanyang isipan at dahil lahat ito ay nagtatapos sa isang pagtatalo, nagpasya siyang huwag pag-alitan ang kanyang anak, dahil ang kanilang relasyon ay medyo tensyonado at awkward na. Hindi alam ni Jae-yong na ang kanyang ina ay isang assassin at galit siya kapag may tinatagong sekreto ang kanyang ina at hindi pagsasabi ng totoo sa kanya. Kinabukasan, lumabas sa balita ang pagkamatay ni Oda. Masaya si Min-kyu na makita na nagawa ni Boksoon ang kanyang trabaho ng maayos dahil siya ang CEO ng MK Enterprise, ang kumpanya ng assassin na pinagtatrabahuhan ni Boksoon. Ngunit naiinggit ang kanyang kapatid na si Min-hee dahil alam niyang hinahangaan ni Min-kyu si Boksoon at mas binibigyan siya ng pansin. Samantala, nagtipon-tipon sila Boksoon kasama ang kanyang mga kaibigan na hitman para mag-celebrate at uminom. Ang lahat ay humahanga sa kanyang espada at mataas na sahod, dahil siya ay Class A at ang pinakamahusay sa kanilang negosyo. Habang nag-uusap, tinalakay nila ang tatlong alituntunin na itinuro ni Min-kyu sa lahat ng mga assassin. Ito ay ang mga, una, huwag pumatay ng mga menor de edad, pangalawa, kumuha lamang ng mga trabaho na pinahintulutan ng kanilang kumpanya, at ang huli, palaging subukang matapos ang mga nakatalagang trabaho. Ang paglabag sa mga alituntuning ito ay magdudulot ng kamatayan sa empleyado. Pagkatapos ng pagpupulong, nakita ni Boksoon ng isang grupo ng mga thug na tinitingnan ang kanyang sasakyan at binabastos siya. Gumanti si Boksoon ng pang-iinsulto, ngunit bago sila makariak, pumasok ang kapwa-assassin na si Hee-sung at pinagbubugbog silang lahat. Kasing galing ni Boksoon si Hee-sung at dapat ay Class A din siya, ngunit hindi siya umabot sa ganoong antas dahil nagalit siya sa CEO. Matapos ang labanan, sina Boksoon at Hee-sung naman ang naglaban sa kama, at pagkatapos ng intense na bedscene na ito, binigyan ni Boksoon si Hee-sung ng pera para sa panggamot ng kanyang ama, na nakasakit sa kanyang pride. Samantala, nakipagkita si Jae-yong sa kanyang girlfriend na si So-ra. Lihim ang kanilang relasyon dahil alam nilang hindi papayag ang kanilang mga ina sa kanilang relasyong pinili. Sa kasamaang palad, kinailangan nilang itigil ang kanilang paghahalikan nang halos mahuli sila ng isang grupo ng kanilang mga kaklase, at kinailangan ni Jae-yong na tanggihan ang imbitasyon ni Chol-woo na makipag-hangout na nagpasama sa kanyang loob. Pagkalipas ng ilang sandali, pumunta si Boksoon sa opisina ng MK upang makita si Min-kyu, ngunit hinarang siya ni Min-hee at dinala siya para sa isang espesyal na aktibidad. Sa isang madilim na banyo, inatake ni Yong-ji ang isang lalaki, na nag-trigger ng isang matinding laban na nagpatalsik sa kanilang dalawa sa pader.
na nagpapakita na ito ay isang pagsasanay lamang sa Assassin Academy. Pinilit ni Minhee si Bok Soon na makipag-sparring kay Yongji, na siya niyang pinakamalaking tagahanga. Nag-arm si Yongji ng isang kahoy na kutsilyo at si Bok Soon ng isang marker, at nagsimula ang laban na may malinaw na bentahe para kay Bok Soon, nagawang ilipat ni Yongji ang kanyang armas mula sa isang kamay patungo sa kabila, na sana ay nagbigay kay Bok Soon ng sugat kung totoo ang kutsilyo. Ngunit mabilis na nakabawi si Bok Soon at ginamit ang kanyang marker upang sumulat sa leeg ni Yongji, na kung sa totoong labanan ay magdudulot ito kay Yongji ng kamatayan. Pagkatapos, nakipagkita si Bok Soon kay Min-kyu, na pinapili siya sa pagitan ng dalawang envelope para sa kanyang susunod na misyon. Tiningnan ni Bok Soon ang kanyang napili at natuklasan na kailangan niyang patayin ang isang batang lalaki, ngunit mabilis na ipinaliwanag ni Min-kyu na ito ay nasa tama ng edad. Sinamantala rin ni Bok Soon ang pagkakataon upang ipaalala kay Min-kyu na malapit na ang pagtatapos ng kanyang kontrata at siya ay magre-retiro na. Pagkatapos, biglang tumawag ang paaralan kay Bok Soon at sinabi na sinaksak ni Jae-young si Chol-woo, kaya nagmadali siyang pumunta sa paaralan at nalaman na ang kanyang anak ay nasa panganib na ma-expel dahil hindi siya nagbigay ng dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Sa ngayon, siya ay nakatanggap ng 1 linggong suspensyon, at pagkatapos ay gagawa ng wastong desisyon ang komite. Pagkatapos, nakipag-usap si Bok Soon kay Jae-young at humingi ng paliwanag, ngunit sinabi lamang ni Jae-young na gusto niyang patayin si Chol-woo. Samantala, habang nagtatrabaho si Hee-sung sa paglilinis ng mga katawan na iniwan niya, inalok ni Bok Soon ang kanyang kumpanya ng buyout at nagreklamo tungkol sa pakiramdam niyang napapalayo siya sa kanyang anak at nababahala rin siya na si Jae-young ay nagiging mas katulad niya. Samantala, nagkakaroon ng pulong ang mga lider ng bawat kumpanya ng mamamatay tao sa ilalim ni MK, nalaman nilang may isang biktima ng pagpatay na nangyari sa labas ng mga utos ng kumpanya at ang salarin ay maaaring isa sa kanilang mga empleyado. Tiniyak ni Min-kyu sa lahat na kung totoo yun, hindi siya magdadalawang isip na patayin ang salarin para sa paglabag sa mga alituntunin. Hindi nila alam na ito ay isang plano ni Minhee, na nais alisin si Bok Soon upang makuha niya si Min-kyu para mapalapit ito sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, patuloy na sinusubukan ni Bok Soon na makipag-usap kay Jae-young, ngunit hindi siya pinapansin ng dalaga. Sa sandaling yon, tumawag si Min-kyu, na naghahanda para sa isang biyahe, at ipinaalam sa kanya na si Yongji ang magiging kapareha niya para sa misyon. Sa gabi, pumasok ang dalawang mamamatay tao sa apartment ng biktima at pinatulog siya, pagkatapos ay sinimulan nilang ihanda ang mga detalye upang magmukhang nagpakamatay ito. Ngunit nang malapit na niyang patayin ang target, napansin ni Bok Soon na pamilyar ang mukha at sinuri ang goodbye letter, lumalabas na ito ay anak ng senador na pinapapatay niya upang moalis ang nangyaring skandal. Biglang naputol ang kanyang mga iniisip nang makatanggap siya ng tawag na dumirekta sa voicemail, at nang pinakinggan niya ang mensahe, naglalaman ito ng paghingi ng tawad ni Jae-young para sa lahat ng nagawa nito. Dahil dito, tumanggi si Bok Soon na patayin ng isang batang lalaki dahil lamang sa nahihiya ang kanyang ama, kaya tumawag siya kay Min-kyu upang sabihin na nagkamali siya at nabigo sa misyon. Nakarating na si Min-kyu sa isang Russian bar at isinuot ang kanyang earbuds upang makipag-usap kay Bok Soon habang nagpapatuloy siya sa kanyang misyon. Isang matinding labanan ang naganap sa bar ngunit hindi ito naging problema para kay Min-kyu, sa pakikipaglaban at pagpatay sa bawat lalaking lumapit sa kanya gamit ang mala John Wick na estilo ng pakikipaglaban at kasabay pa ng hand-to-hand combat. Habang siya ay nakikipaglaban, humingi siya ng katotohanan, ngunit nanatili si Bok Soon sa kanyang kwento at sinabihan pa si Yongji na sabihin na nagkamali rin siya upang maging mas kapani-paniwala. Sinabi ni Min-kyu na nilabag ni Bok Soon ang mga alituntunin, kaya upang bilhin ang kanyang katahimikan, sinabi ni Bok Soon na tatanggapin niyang palawigin ang kanyang kontrata sa MK sa halip na magretiro, ang tanging kondisyon niya ay walang sino man ang gagawa sa misyon na hindi niya natapos, at pumayag si Min-kyu. Pagdating ni Bok Soon sa bahay, natutulog na si Jae-young, ngunit nang umalis siya sa silid, lumalabas na nagkukunwari lamang si Jae-young na natutulog, at ito'y umiyak dahil hindi sumasagot si Sora sa kanyang mga mensahe.
Matapos tapusin ang kanyang sariling gawain, tinawagan ni Min Kyu si Min Hee at sinabi sa kanya na isara na ang kaso ng senador, kahit na alam niyang maaari itong makasira sa reputasyon ng kumpanya. Malinaw na may gusto si Min Kyu kay Bok Soon na lalo lamang nagpainit ng galit ni Min Hee sa kanya. Handang makapaghiganti, kaya hinanap niya si Hee Sung upang hilingin sa kanya na tapusin ang nabigong misyon ni Bok Soon, na agad namang tinanggap ni Hee Sung dahil makakapagbigay ito sa kanya ng pagkakataon na makapasok sa A-Leagues at makakuha ng pera para sa paggagamot ng kanyang ama. Sa eroplano, hindi maiwasan ni Min Kyu na isipin ang araw na nakilala niya si Bok Soon maraming taon na ang nakalipas. Noong pumasok si Min Kyu sa isang bahay upang patayin ang isang lalaki, umuwi ng mas maaga ang anak nitong babae. Ito ay si Bok Soon, na hindi nag-alala sa katotohanang may nagtatangkang pumatay sa kanyang abusadong ama. Sa katunayan, tinadyakan pa niya ang upuan upang tapusin ang trabaho. Na-impress si Min Kyu sa kawalan ng takot at mabilis na pag-iisip ng batang babae, kaya't kinuha niya ito upang sanayin bilang isang assassin. Bumalik ang eksena kay Bok Soon. Pagkalipas ng ilang panahon, nagkaroon ng maayos na komunikasyon si Bok Soon sa kanyang anak na babae, kung saan ibinahagi nito ang tunay na nangyari. Ikinwento niya na kinuha na ni Chol-woo ng litrato silang dalawa ni Sora habang naghahalikan, at pagkatapos ay nagbanta na ipapakalat ito maliban kung makipag-date si Jae-young sa kanya sa loob ng isang buwan. Upang lalo pang palalayin ang sitwasyon, humiling si Sora kay Jae-young na gawin ang sinabi ni Chol-woo para sa kanyang reputasyon. Nasaktan sa kakulangan ng simpatsya ng kanyang kasintahan, sinagot ni Jae-young si Chol-woo sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya gamit ang gunting. Labag sa loob ni Bok Soon nang malaman na gusto ng kanyang anak na babae ang mga babae at tinanong siya kung nalilito lamang siya. Nalabis na nakasakit kay Jae-young kaya pinaalalahanan siya ng bata na may mga lihim din siya. At nang biglang dumating si Yong-ji, na hinto ang kanilang pag-uusap, akala ni Bok Soon ay isang atake ito. Ngunit agad siyang kumalma nang ipinaliwanag ni Yong-ji na siya ay tinanggal sa trabaho dahil siya ang sinisisi sa pagkabigo ng misyon para protektahan lamang si Bok Soon. Dahil sa pakiramdam ng pagkakasala at awa, dinala ni Bok Soon si Yong-ji sa bar upang maghapunan silang dalawa na magkasama, kaya hindi maiwasang makaramdam si Jae-young kung paano mas pinipili ng kanyang ina ang kanyang trabaho kaysa sa kanya. Sa bar, dumating ang mga kaibigan ni Bok Soon na assassin kasama si Hee Sung habang binabati siya sa pagiging A-rank, na agad na nagbigay ng senyales kay Bok Soon na may mali. Samantala, marahas na hinarap ni Min Kyu si Min Hee dahil sa patuloy na paggawa ng trabaho para sa senador, ngunit sinagot siya ni Min Hee sa pamamagitan ng pagtatangkang halikan siya. Tinanggihan siya ni Min Kyu at nanindigan na ipagtatanggol si Bok Soon. Sa bar, nakita ni Bok Soon ang balita tungkol sa pagkamatay ng bata at agad niyang nahulaan kung ano ang mangyayari. Ang kanyang pagkumpronte kay Hee Sung ay biglang nahinto ng tawag mula kay Min Hee, na humiling na ilagay siya sa speaker. Pagkatapos ay inaalok niya ang misyon sa lahat na patayin si Bok Soon, at ang kung sino mang makagawa nito ay agad na makakapag-jump sa rank B. Pagkatapos, nagsimula ang isang brutal na labanan na kung saan kahit ang may-ari ng bar ay sumali, at nagulat si Bok Soon nang makita na si Yong-ji ay talagang nasa kanyang panig na tumutulong sa kanya na patayin ang bawat isa sa mga lalaki. Isa-isa nilang pinatay ang bawat assassin gamit ang anumang kagamitan na kanilang makita, at sa huli ay si Hee Sung na lamang ang natira. Nang lapitan ni Bok Soon si Hee Sung upang patayin siya, humiling si Hee Sung na alagaan niya ang kanyang ama bago siya mamatay. Pagkatapos, tinawagan ni Bok Soon ang cleaning crew at nagtataka kung bakit siya tinulungan ni Yong-ji. Ipinaliwanag ni Yong-ji na gusto lang niyang makasurvive at alam niyang mas malaki ang pagkakataon na si Bok Soon ang mananalo. Pagkatapos, tumawag si Jae-young kay Bok Soon at nagtanong kung kailan siya uuwi dahil kailangan niya ito. Ngunit biglang dumating si Min Kyu at marahas na itinulak si Bok Soon sa pader, galit na galit dahil siya ay lumabag sa maraming patakaran, na magdudulot ng problema sa kanya sa ibang mga leader. Ayaw ni Bok Soon na marinig ito ng kanyang anak, kaya't mabilis na sinira ni Min Kyu ang telepono. Pagkatapos, sumingit si Yong-ji at ipinaliwanag na si Min Hee ang nagbigay ng mga utos. Hiniling ni Min Kyu kay Bok Soon na pumunta sa opisina kinabukasan upang i-renew ang kanyang kontrata dahil yun lamang ang paraan upang maprotektahan siya, ngunit tumanggi si Bok Soon,
alam na ang kawalang galang na ito ay nangangahulugang kailangan nilang maglaban. Ngunit nang kalkulahin niya ang magiging resulta, nakita niyang matatalo siya, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang pag-renew ng kontrata. Matapos umalis si Bok Soon, humiling si Min Kyu kay Yongji na huwag sabihin ito sa sinuman. Sa bahay, pinagsabihan si Bok Soon ng kanyang anak, na nag-aalala dahil hindi siya sumasagot sa telepono. Ipinaliwanag ni Jae-yong na nakipaghiwalay na si Sora sa kanya at ngayon ay tinatanggi na niya na interesado siya sa mga babae. Humingi ng tawad si Bok Soon sa kanyang reaksyon kanina at nagsabi kay Jae-yong na hindi na niya kailangang itago kung sino siya. Pagkatapos, nag-breakdown siya, at napagtanto ni Jae-yong na nagkaroon din ng masamang araw ang kanyang ina sa trabaho. Pagkatapos nito ay nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang nararanasang hirap sa buhay, habang patuloy na pinananatiling sikreto ni Bok Soon ang mga detalye sa kung ano ang totoo sa kanya. Ngunit biglang umamin si Jae-yong na minsan ay nakakita siya ng baril at peking pasaporte sa bag ng kanyang ina. Naisip ni Jae-yong na ang kanyang ina ay CIA, at dahil sa wakas ay nakaramdam si Bok Soon ng pagkamalapit sa kanyang anak, kaya hindi niya ito pinabulaanan. Kinabukasan, nagdaos ng pulong ang mga boss ng kumpanya upang talakayin ang pagpatay sa kanilang mga tao, na nagdududa na kasangkot si Min Kyu dito. Ipinaliwanag ni Min Kyu na si Bok Soon ay pinagtatanggol lamang ang kanyang sarili at nag-alok ng pinansyal na kompensasyon, ngunit ang ilan sa mga boss ay hindi siya pinaniwalaan at hiniling na tapusin niya ang mga bagay-bagay para sa kanyang sarili ayon sa mga patakaran, at ibinigay pa sa kanya ang isang patalim upang siya ang gumawa nito. Sa halip, pinatay ni Min Kyu ang isa sa mga boss sa ibabaw ng mesa at pinaalalahanan ang lahat na siya ang batas, kaya't nagdagdag siya ng bagong patakaran sa listahan, huwag gumamit ng armas sa kanilang mga pulong. Samantala, pumunta si Bok Soon sa opisina upang pirmahan ang kontrata, ngunit natagpuan si Min Hee, na umamin na si Yongji ay pinatay ni Min Kyu matapos siyang umalis noong nakaraang gabi. Galit na galit, kaya pinatay ni Bok Soon si Min Hee gamit ang isang ballpen at iniwan ito para kay Min Kyu bilang mensahe na nais niyang makipaglaban sa kanya. Sa gabi, sinisiguro ni Bok Soon na magkaroon ng napakakomportableng hapunan kasama si Jae-yong, kahit na pinapayagan siyang huwag kumain ng mga gulay, nais niyang magkaroon siya ng magandang alaala sakaling hindi na siya makakabalik. Ilang sandali pagkatapos, dumating si Bok Soon sa opisina, at agad na pinaputukan siya ni Min Kyu sa sandaling bumukas ang pinto ng elevator, ngunit hindi kumilos si Bok Soon dahil alam niyang hindi ito seryoso. Pagkatapos, inanyayahan siya ni Min Kyu na uminom kasama siya, at sinabing na pag-isipan na niya ang resulta ng kanilang labanan at siguradong siya ang matatalo. Nagsimula si Bok Soon na pag-isipan ng maraming mga plano sa kanyang isip, gumagamit ng iba't ibang teknik upang subukang patayin si Min Kyu sa bawat pagkakataon. Ngunit anuman ang gawin niya, palagi siyang natatalo. Ngunit nang marinig niyang nabanggit ni Min Kyu ang mga lumang araw, napagtanto niyang mayroon siyang kahinaan, at iyon ay si Bok Soon mismo. Lumalabas na si Min Kyu ay may lihim na pag-ibig sa kanya mula pa noon, at nang sa wakas ay sabihin ito ni Bok Soon ng malakas, sapat na ito upang makagambala kay Min Kyu at patayin siya gamit ang isang samurai na espada. Bago mamatay, inamin ni Min Kyu na nagpadala siya ng tablet kay Jae-yong upang mapanood niya ang lahat sa pamamagitan ng mga security camera. Sa pagkapanik at pagkabahala, nagmadali si Bok Soon pabalik sa kanyang tahanan, natatakot na baka kamuhian siya ng kanyang anak ngayon. Ngunit si Jae-yong ay natutulog sa kanyang kama, kaya marahil ay nagsisinungaling si Min Kyu. Sa sandaling yun, nagising si Jae-yong at pinuri si Bok Soon sa kanyang patuloy na pagsusumikap para sa pamilya, na nagdulot sa kanya ng guilt at nag-iwan sa kanya ng tanong kung talagang hindi alam ni Jae-yong. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman na ang senador, na nagpapatay sa kanyang anak ay namatay sa kanyang sasakyan dahil sa carbon monoxide poisoning, na nagpapahiwatig na si Bok Soon ang may gawa. Si Jae-yong ay opisyal na na-expel, ngunit pumunta siya sa paaralan upang magpaalam sa kanyang mga kaibigan, nakipagkamay siya kay Sora at lumapit upang bumulong sa kanyang tainga na nag-iisip kung dapat ba niyang halikan nito sa harap ng lahat o patayin na lamang. Pagkatapos, nakipag-eye contact siya kay Chul Woo habang hinahawakan ang kanyang leeg,
na nagpapaalala sa kanya kung ano ang kaya niyang gawin. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!